Sa isang bayan ng Ots may isang lalaking nagngangalang Job. Hindi lang siya basta mayaman, siya ay kilala sa buong lugar bilang isang taong may matatag na pananampalataya, matuwid ang pamumuhay, at higit sa lahat, nagmamahal sa Diyos. Isipin mo, 7 anak na lalaki, 3 anak na babae, libu-libong tupa at kamelyo, daan-daang baka. Pero hindi lang yan ang nagpapalaki sa pangalan ni Job. Araw-araw siya ay nag-aalay ng handog sa Diyos, hindi lang para sa kanyang sarili, kundi para sa kanyang mga anak. Baka nagkasala sila, ang laging nasa isip niya. Pero isang araw sa langit may kakaibang nangyari. Habang ang mga anghel ay nasa harapan ng Diyos, dumating si Satanas. Parang eksena sa isang korte, ang Diyos mismo ang nagtanong, "Nakita mo ba ang aking lingkod na si Job? Walang katulad sa lupa, matuwid, tapat at may takot sa akin." Pero si Satanas bilang tagapagtanong ay may ibang pagtingin. Siyempre po, mabuti siya. Piniyayaan niyo ng sobra-sobra, alisin niyo ang lahat ng meron siya, tingnan natin kung hindi niya kayo isusumpa. At doon nagsimula ang pinakamabigat na pagsubok sa buhay ni Job. Sa isang araw lang, isipin mo to, nawala ang lahat ng ari-arian niya. Ang mga Sabeans inangkin ang mga baka, kidlat tinamaan ang mga tupa, mga Chaldeans ninakaw ang mga kamelyo. Pero ang pinakamasakit, isang malakas na hangin ang bumaligtad sa bahay, kung saan nagtitipon ang kanyang mga anak. Walang nakaligtas, pero alam niyo kung ano ang ginawa ni Job? Sa gitna ng matinding kalungkutan at kawalan, lumuhod siya at sinabi, "Hubad akong ipinanganak sa mundong ito, at hubad din akong aalis. Ang Panginoon ang nagbigay at ang Panginoon din ang nag-alis. Purihin ang pangalan ng Panginoon." Ang kwento ni Job ay hindi lang tungkol sa pagkawala, ito'y tungkol sa pananampalatayang hindi natitinag kahit anong bagyo ang dumating. Hindi ba't sa ating buhay may mga pagkakataon din na parang nawalan tayo ng lahat? Pero tulad ni Job, maaari tayong mamili. Magreklamo at sumuko o manindigan at manatiling tapat sa ating pananampalataya.